ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Biktima di umano ng extortion ng dati niyang karelasyon na isang Liberian national. Ang banta niya sa biktima, ipapakalat ang kanilang maselang video kapag hindi siya nagbigay ng pera. At nang silipin sa records ng Bureau of Immigration, overstaying alien na rin pala siya sa Pinas. Nako, doble-doble atraso! Umabot na ng mahigit 100,000 piso ang kabuang pera gamit at grocery ang naibigay ng Pinay na itinago namin sa pangalang Cherry sa dati niyang kasintahang foreigner. Ito po, ilan lang po ito sa mga nirequest niyan by force. Pero hindi para suyuin ang ex-lover kundi kinikikilan daw siya ng Liberian national. Ang dahilan, tinatakot di umano siya ng dating nobyo na magpapakalat ng sex video nila kung hindi siya magbibigay ng mga ayuda. Pag hindi kayo nakakapagpadala, napipikom ba? Paano ho? Pag hindi po ako nagbibigay, nananakit po siya. Aha. I-check niya talaga lahat ng wallet ko, gagawin niya po lahat. Uhubaran niya ako para makuha niya po yung pera. Ultimong 25 po kukunin niya. Ano pong resibo? Ano pong pagpapatunay ang inyong dala ngayon? Ito po, isa po to sa yung pinuwersa niya po ako magpadala dun sa anak niya sa Monrovia, Liberia, Africa po, ng mahigit 4,000 pesos. Paano nga ba ang love story na uwi sa mapait na ending? September 2022 nang makatanggap daw si Cherry ng inquiry sa kanyang pinaupahang apartment mula kay Abudo Noel Johnson o alias Lincoln. Ito po yung first time na nag-inquire siya, nag-text siya sa akin. Sabi niya po, nandun na daw po siya sa gate, kung pwede daw po i-check yung room at kumusta daw po ako. Pero si Lincoln agad daw dumamoves at biglang tumawad sa renta ng bahay. Ang tawaran sa upa ng bahay bigla raw nauwi sa ligawan. Hindi man nagpatawad ng presyo sa upa si Cherry, ang puso naman niya ang kanyang ibinigay dahil si Cherry bigla raw na-fall kay Lincoln. Tenant na? Lover pa? 2 buwang naging magkarelasyon sina Cherry at Lincoln. Naging maayos naman daw ang kanilang pagsasama pero habang tumatagal, nakikitaan na raw ni Cherry ng mga red flag si Lincoln. Kaya si Cherry nakipaghiwalay na agad kay Lincoln. Dito na nagsimula ang umano'y pangingikil ng suspect hanggang ang suspect mas nagiging demanding pa raw habang tumatagal. Dahil pati upa ng kanyang tinitirang bahay at lahat ng pangangailangan sa araw-araw sa pilitang hinihingi kay Cherry. Ito po rin yung tinext sa akin nung may-ari. Ako po yung sinisingil kasi daw po ako yung girlfriend niya. Pero bukod sa pangingikil ng suspect, si Cherry may iba pa raw ibubunyag. January 8, 2 days po na binaboy niya po ako. Aha. Nung dinanas niyo po ito, kayo pinagsamantalahan, inabuso, ikinulong, anong nasa loob ninyo? Gaano ho ito kasakit sa inyo? Halos gusto ko na lang pong mamatay. Dahil sa matinding pagpapahirap ng suspect sa kanya, panahon na para ilabas daw ni Cherry ang naitatago niyang resibo laban kay Lincoln. Ito po yung expired na visa niya na almost 3 taon na po. Nangangahulugan? Expired na po siya, overstaying na po siya. Nako! Lagot na! Agad na nakipag-ugnayan ang resibo sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o BIFSU para idulog ang reklamo ni Cherry laban kay Lincoln. Matuldukan na kaya ang pangingikil at pang-abuso ng suspect sa biktima? May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.